Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ngayon mo lang napanood ang video na to, ako po si Jackie. Nag-a-upload po ako ng mga video about sa aking experience, sa aking pangingibang bansa. Isa po akong domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon, magsishare na naman ulit ako sa inyo ng isang topic na maaaring makatulong sa mga first time na magtatrabaho dito sa ibang bansa. Ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay ang mga comment ng ating kababayan na nag-comment sila sa previous ko na video. Sasagutin ko isa-isa ang mga comment nila para makakuha kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. So, ito yung tanong ni Yan Quijano. Shoutout sa'yo. Ask ko lang po, ano po ang nauuna sa inyo? Medical po ba o biometrics? Para ma-issued ang visa po. So, nagtatanong siya kung alin yung mauuna, yung medical ba or yung biometrics. In my experience, kabayan, ang nauna na ginawa ko is yung medical. Pag-apply ko pa lang sa agency ko sa Pilipinas, in-interview ako, tiningnan yung passport ko, tinanong ako kung anong nangyari sa aking previous na pangingibang bansa or previous ko na trabaho. Tapos, kinuha nila yung ID ko, pinapotocopy, at iniwan ko yung photocopy sa kanila. So, since may passport na ako dahil ex-abroad ako, binigyan na nila ako ng referral. Kinabukasan, magme-medical ako, full medical. Ibig sabihin, lahat. So, kailangan kong mag-fasting dahil magpo-polmed ako kinabukasan. So, bago mag alas 12 ng hating gabi, kumain muna ako, uminom ako ng pineapple at uminom ako ng Alpine. Yun yung mga ginawa ko bago ako mag-medical. Dahil kinabukasan, hindi na ako pwedeng kumain. Paglagpas ng alas 12 ng hating gabi, hindi na tayo pwedeng kumain kapag magpo-polmed tayo kinabukasan kasi kukuhanan tayo ng dugo. So, ang nauna sa akin is yung medical. So, nag-medical ako sa Medisense sa Manila. At pagkatapos nun, may kinuha pa akong mga requirements. Nung malapit na akong mag-flight, nag-biometrics na ako. So, yung biometrics ko natagalan dahil ilang beses akong hindi nakapag-biometrics. So, siguro 3 beses yun. So, nung una, na-late ako dahil late din nila akong in-inform. Nung pangalawa, wala yung pangalan namin sa computer. At nung pangatlo, yun na yung natuloy. Sa Magallanes kami nag-biometrics. Marami kami. At yung iba, nagka-problema din. So ako din, muntik na din ako magka-problema dahil yung daliri ko ay hindi siya makita sa machine. So naikwento ko na to sa previous ko na video. At kung gusto nyo malaman yung experience ko, kung ano yung mga nangyari, puntahan nyo na lang yung channel ko at pwede nyo panoorin. So maraming salamat sa tanong mo, kabayan. So sana nasagot ko ng maayos. So, ang nauna sa akin, kabayan, is medical. Usually talaga ang mga agency, inuuna talaga nila ang medical kasi naniniguro yan sila. Ayaw nilang makagastos ng malaki sa aplikante tapos ma-unfit. Kasi yung iba may mga sakit, may mga hipa. So, unfit ka, hindi ka pwedeng magtrabaho dito sa ibang bansa. Kasi mahigpit yung pupuntahan natin na pagtatrabahoan natin. Mahigpit yung bansa na pupuntahan natin para makapagtrabaho tayo. So, nag-medical ako sa Pilipinas. Pagdating ko dito sa ibang bansa, nag-medical ulit ako para ma-issuehan ako ng ikama. So, yun yung experience ko, kabayan. So, nung nag-apply ako, in-interview lang ako, tapos kinuha yung photocopy ng valid ID ko, at kinuha yung passport ko, binigay ko sa agency, tapos binigyan na nila ako ng referral. Kinabukasan, magme-medical ako sa Medisense. Polmed agad yun. Hindi na ako dumaan ng pre-med. Polmed agad yung medical na pinagdaanan ko. So, yun yung
nangyari sa akin kabayan sa experience ko lately nung pag-apply ko sa aking agency. So, ang aking agency sa Pilipinas is Global Pro. So, doon ako nag-apply at binigyan nila kaagad ako ng referral for medical. So, kinabukasan, magme-medical kaagad ako. Full med agad yun. Nagka-problema lang ako sa aking mata dahil hindi ko nabasa yung maliliit na letra doon sa clinic. So, sabi ng staff ng medicines, kailangan ko raw bumili ng eyeglass. Pero, wala akong pera that time kasi 1,800 ata yun, yung price ng eyeglass nila. So, sabi ko wala akong pera, wala akong budget. At sinabi ko sa agency na naanpit ako kasi hindi ko nabasa yung maliliit na letra. Iba kasi yung pinabasa nila. Sobrang liit na letra. So, hindi namin nabasa. Marami kami. So, yun yung na-experience ko kabayan. Ginawa ng paraan ng agency. Nagbigay ng waiver, yung secretary ng agency. Tapos, pinanotaryuhan namin. At ipinasa ko doon sa medicines. Yun, nakapag-proceed ako ng vaccine. So, nag-vaccine ako doon sa tapat ng Lasal. Pagkatapos nun, mga ilang weeks siguro yun. So, yun, nag-biometrics ako. So, yan yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong. Maraming salamat sa comment mo. At next naman, proceed ako kay Gloria. Shoutout sa iyo. Ma'am, paano po kung wala akong OEC? Ang naisulat niya kasi dito COE. Pero siguro OEC to, Overseas Employment Certificate. Pero may kontrata ako at ticket naman po. Wala po ako. COE kasi yung naisulat niya dito. Siguro OEC to. Kabayan, try mong magpunta sa opisina ng PGH kung ang problema mo ay OEC lang. Kasi ang OEC, pwede naman yung to follow. So, explain mo lang doon kabayan. Ang importante lang na makita nila is yung kontrata natin. Yun yung pinaka-importante na unang-una nilang hanapin kung may kontrata ka ba. Kasi titingnan nila yung kabayan at kukunin nila yung photocopy ng iyong kontrata. So, kung gusto mong mag-loan sa PGH or kung nagbabakasyon ka lang sa Pilipinas, galing ka dito sa ibang bansa, try mong dalhin yung kontrata ko. Sure naman ako na may kontrata ka galing sa Philippine Embassy kung nagbabakasyon ka. At yung plane ticket mo rin, ipakita mo kung nagbabakasyon ka. Explain mo lang doon kabayan. Huwag kang mag-aalala kung wala kang OEC kasi pwede namang magawa ng paraan yun at pwede namang to follow ang OEC. So yung boarding pass, OEC, plane ticket, to follow yun pag maglo-loan tayo sa PGH. So, yun yung na-experience ko kabayan. Yun lang din yung ma-share ko sa iyo at sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong. Certificate of Employment po kasi, hindi po ako binigyan ng amo ko, pero may kontrata naman ako at visa at saka ticket kapag nagbabakasyon. So, yun nga yung sagot ko sa tanong mo kabayan. Pwede kang pumunta sa opisina ng PGH kahit wala kang OEC, basta't mayroon kang kontrata at ipakita mo rin yung plane ticket mo para masabihan ka ng staff ng PGH kung ano yung dapat mong gawin. Ang pagkakaalam ko kabayan, yung OEC, pwedeng to follow. So, yun yung na-experience ko kasi kabayan. So, thank you sa comment mo kabayan. So, next, proceed ako sa tanong ni Jesuna Concepcion. Shoutout sa iyo kabayan. Ito yung tanong mo. Ma'am, approve ka na po dyan. Saang bank po ang partner nila? Thank you in advance. So, ang tanong ni kabayan tungkol dito sa PGH. So, kapag ma-approve ka sa paglo-loan mo sa PGH kabayan, gaya ng na-experience ko, ang bangko na kapartner ng PGH. So, ang bangko na kapartner ng PGH kabayan, nagbabayad ako sa All Bank. All Bank yung cheque namin at doon kami nagbabayad. May mga bangko sila na kapartner nila. So sa amin, nagbabayad kami sa All Bank. Dahil yun yung cheque namin. So doon kami magbabayad sa All Bank. Pwede mo ring i-GCash kabayan. Padala mo sa GCash. Pwede ring
yung co-maker mo, yun ang magbabayad sa opisina or sa bangko. Depende kasi yan kung ano yung sasabihin ng staff ng PGH kasi sasabihan ka nila kung saang bangko ka magbabayad at kung magkano yung kailangan mong ibayad monthly sa kanila. So, kailangan lang on time ka lagi magbabayad sa PGH kasi pag hindi ka on time magbayad sa PGH, tatalbog yung cheque mo at magbabayad ka pa ng penalty. So, may penalty ang bangko na 2,200 kapag tumalbog yung cheque, kapag hindi ka on time magbayad, at yung PGH din magcha-charge din ng service fee. So, madodoble, matitriple yung interest ng utang mo, kabayan. So, titingnan ko dito sa kodigo ko, sa listahan ko, kung ano pa yung bangko na kapartner ng PGH. Ito yung kapartner nila na bangko sa All Bank. So, may ibibigay sila sa iyo na payment instruction. Nakalagay doon lahat ng informasyon na pwede mong basahin para malaman mo kung saan ka magbabayad. At sasabihan ka rin ng staff ng agency. So, All Bank, yung kapartner nila na bangko, at yung RCBC na bangko. Yun yung kapartner nila na bangko, kabayan. Kailangan, kung ano yung sasabihin ng staff ng PGH, yun ang susundin mo. So, thank you sa comment mo, kabayan. Next, proceed naman ako sa comment ni Monjuna. Shoutout sa kabayan. Hello po ma'am, Bahrain po apply ko. Hindi po ba nakakatakot sa Bahrain? Hindi, kabayan. Ang Bahrain is open country. Doon ako galing. Maraming mga Pinoy sa Bahrain. Di ba marami daw po dyan bastos? Sana mapansin po. Kabayan, kahit sa bansa, maraming bastos, kabayan. Maraming talagang salbahe. Ang pangingibang bansa, kabayan, ay paswertihan lang. Pero ang lugar na Bahrain, kabayan, based lang sa aking experience, kabayan, is open country siya. Maraming mga Pilipino dyan, matatagal na sila. Marami kang makikitang mga Filipino store, Filipino food, at open country ang Bahrain. Maraming nagpupunta dyan sa Manama, Bahrain. At marami talagang Pilipino dyan, kabayan, kahit saan mo sila makikita sa park, sa mga department store, sa mga hospital, sa mga food truck, nagtatrabaho yung ibang mga Pinoy dyan. So, maraming Pilipino sa Bahrain, kabayan. So, kahit sa ang bansa, kabayan, marami talaga ang bastos, mga salbahe. Depende lang talaga yun sa kapalaran natin. Paswertihan lang talaga, lalong-lalo na sa amo. Paswertihan lang talaga, kabayan. So, next, proceed ako kay Ma'am Marcy. Shout out sa iyo. So, maraming salamat sa comment mo, kabayan. Ilang months po bago magka-employer ang isang aplikante? So, depende yun, kabayan, kung masisilik ka kaagad sa employer. Yun yung sagot ko. Pero usually, kapag nag-apply ka sa isang legal na agency, ang pinakamatagal mo na iintayin is 3 months. Ako, nag-apply ako sa agency sa Global Pro sa Pilipinas. Nag-apply ako ng August. Nagpirma ako ng kontrata September. Mga last week ng September or line of 2 ng September. Yun yung natandaan ko, kabayan. Nag-apply ako August 4 ata yun. So, isang buwan din ang inantay ko bago ako nagka-employer. So, marami sila kasing counterpart na agency dito sa ibang bansa. So, kapag hindi ka masilik sa isa, doon ka nila sa isa ipapasa yung biodata mo. So, yun ang na-experience ko, kabayan. Isang buwan yung inantay ko bago ako nagka-employer. So, kapag umabot ka na ng 6 months, 7 months sa agency, wala ka pa rin employer, may mga dahilan yun, kabayan. Siguro nagka-problema yung agency mo. Siguro may problema ka rin sa medical. Kaya hindi ka masiselect. Kasi kung unfit ka sa medical, hindi ka masiselect na employer, hindi ka i-market ng agency. Kasi unfit ka sa medical. So, may mga problema yun, kabayan, kapag umabot ka na ng 6 months, 7 months sa agency. So, ang pinaka-minimum na pag-aantay ng isang aplikante, kabayan, is 3 months. Kung ikaw ay first time, so minsan umaabot ng 4 months kung matatagalan ka sa pagkuha ng mga
ano mo, mga requirements mo, kung mga ng passport, ng NBI. So, yun yung mga na-experience ko, kabayan. Pinaka-minimum talaga na pag-aantay ng isang aplikante para makaalis siya, para magka-employer siya, is 3 months lang talaga, kabayan. So, lahat yun, magagawa mo na sa loob ng 3 months at masisili ka na nun. So, yun yung experience ko, kabayan. So, 3 months lang talaga ang pinaka matagal na pag-aantay ng isang aplikante. So, yun, kabayan, yung sagot ko sa tanong mo. Sana na-satisfied ka at nakatulong ako. So, maraming salamat sa comment nyo. At proceed naman ako sa comment ni Sheena Espirito. Shoutout sa iyo, kabayan. Ma'am, bilang din po ba sa 3 months yung pagme-medical? So, related naman to sa pag-a-apply sa agency. Yes, kabayan, yung pagme-medical, bilang na yon. Simula ng pagpasa mo ng biodata sa agency, bilangin mo na yon. Yan na yon. Sa pag-a-apply, 3 months lang talaga yung pinaka matagal na pag-aantay ng isang aplikante kung okay yung medical niya, okay yung result ng medical, hindi siya unfit, at kung mabilis niyang makuha yung mga dokumento niya, yung passport, NBI. Kasi yon yung isa sa mga problema kapag matagal makuha yung passport mo dahil may mali sa pangalan mo, doon magkakaproblema yung isang aplikante, kabayan, kaya matatagalan. Pero kung wala kang problema sa medical, wala kang problema sa pagkuha ng iyong passport, 3 months lang talaga ang pinakamatagal na pag-aantay ng isang aplikante. Bilang na yun, kabayan. Sa pagpasa mo ng biodata sa agency, doon mag-i-start ang pagbibilang mo ng 3 months. So kung nag-apply ka ng, for example, October, November, December. So, December, expect mo na makakaalis ka na kung wala kang problema sa medical, kung wala kang problema sa pagkuha ng iyong mga dokumento, makakaalis ka na sa loob ng 3 months. Yun yung experience ko kasi saya paulit-ulit ko na pag-a-apply sa mga agency. Marami na akong agency na na-applyan, na-experience, at sa ilang beses ko nang pabalik-balik sa ibang bansa. Yun lang talaga yung na-experience ko, kabayan. 3 months, alis na ako. Nung first time ako, ganun din yung na-experience ko, kabayan. Hindi ako umabot sa agency ng 5 months, 6 months, 7 months. Yung iba kasi umaabot ng 7 months, 8 months. Diyan pa rin sila sa agency. So, mahirap yun, kabayan. Mauubusan ka ng budget kasi hindi naman sapat yung pagkain sa accommodation, sa agency. Hindi sapat yung pagkain kaya kailangan mo rin ng allowance. So, yung iba, nagbaback out na lang sila kasi sobrang tagal ng pag-aantay. So, usually, ang inaantay ng isang aplikante, 3 months lang talaga, kabayan, makakaalis ka na. Bago ka mag-apply sa isang agency, kung desidido ka na talaga ng mga ibang bansa, kumuha ka na ng mga valid ID para mas mapabilis yung pag-process ng papeles mo. Pag first time ka, valid ID muna, kuhanin mo, isa or dalawa. Tapos, yan kasi yung requirements sa pagkuha ng passport. Tapos, pag nag-apply ka sa agency, sila na yung gagastos sa passport. At bibigyan ka nila minsan ng allowance. May mga agency na ganun. Kasi first time ka nga, so bigyan ka nila ng allowance. May ibang agency na i-assist ka ng agent, sasamahan ka sa pagkuha mo ng mga dokumento mo. Depende sa agency, kabayan. Iba-iba ang patakaran din ng agency. Pero ang mauuna is pag-medical talaga. So, kailangan mo munang kumuha ng passport kung ikaw ay first time para makapag-medical ka. Kasi sa medical, kailangan ng passport, photocopy. Hindi ka pwedeng mag-medical kung wala kang photocopy ng iyong passport. So, yun kasi yung pagbabasihan nila. Kung ikaw ba talaga ay isang OFW, kung tama ba yung binigay mo na photocopy ng passport mo. Pag nag-apply ka papunta na ibang bansa, lahat talaga yon legal. Kailangan dokumento mo lahat ay legal. At saka fit to work ka. Physically fit ka, kabayan. Mentally, emotionally, at physically. Kailangan hindi ka magka-problema sa medical at kailangan din hindi ka magka-problema sa pagkuha mo ng iyong mga dokumento. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. 3 months lang talaga
kapag nag-apply ka, pag nagpasa ka ng biodata, counted na yon sa 3 months. Pag nag-medical ka, counted na yon sa 3 months. So, yun yung sagot ko sa tanong mo, kabayan. Maraming salamat sa comment nyo. At sana nakatulong ako at nakakuha kayo ng idea. Thank you sa inyong suporta, sa inyong panonood. At God bless sa ating lahat. Guys, ang laki ng isda, guys. Isda to, guys. Laki ng isda. Oh. Una hindi. Hindi po ba na nagpicture ka na ito? Nainom ko din balik. 2 piraso to. Bigay sa amin. May halong galit na sila. Diba, guys? Oh. Laki. Oh. Pwede tulo-tulo. Laki, guys, no? Kain tayo, guys. Tanghalian, hapunan na to. Pinagsama na. Magkamay. Magkamay kasi masarap magkamay. Yan. Alam, buhay. OFW. Ano ba yan? Sinong relate dyan? Talangka. Mayroon bang salata, guys? Ito yung sinasabi nilang Gerger. Yung Gerger sa Pilipinas, iba. Gerger dito sa Saudi Arabia, ito. Salata. Kalimutan ko lang ay. Thank you for watching. Ayan si Flora Mia, nagkain-kain.